Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang magkasintahang nabubuhay sa pagbebenta ng laman, pagod sa kasalanan, pero umaasang magbago. Ngunit nang dumating ang isang dalagang kanilang kinupkop, nagsimulang mabago ang ihip ng hangin. Sa likod ng kanyang inosenteng ngiti, may apoy na pilit itinatago. Halina't simulan na natin ang kwento. Nagsisimula ang kwento kay Dado, isang lalaki na abala sa pagtanggap ng mga mensahe mula sa mga kliyente para sa serbisyo ng kanyang kasintahan, si Stella. Habang siya'y nag-aasikaso ng bookings, si Stella naman ay abala sa pag-aayos at pagpapaganda ng sarili. Pagkatapos maghanda, sabay silang lumabas para tagpuin ang kliyente, maglalaro raw sila ng luksong baka bilang bahagi ng serbisyo. Buo ang sigla nilang dalawa, parang wala lang, trabaho lang. Pagkatapos magpaararo, sumunod agad sila sa susunod na kliyente. Ngunit sa pagkakataong ito, medyo kapos sa pera ang kliyente, dahilan para minus si Stella. Dahil sa galit at desperasyon, nagawa niyang magnakaw ng ilang alahas bago sila umalis. Pag-uwi nila, sinalubong sila ng galit ng kanilang amo, si Boss Daddy, pinuno ng EPAPS, ang ahensyang humahawak ng mga tulad nila. Nalaman ni Daddy ang tungkol sa pagnanakaw at agad niyang pinapabalik ang lahat ng kinita, pati na ang pinagbentahan ng mga alahas. Tulad ng dati, sobrang laki ng kaltas ni Boss, parang siya ang nagtrabaho, samantalang si Stella ang nagpapakapa agad. Dahil dito, nagpa siya si Stella na gusto na niyang umalis sa EPAPS. Nilapitan niya si Dado, inaaya itong sumama sa kanya. Pero tumanggi si Dado. Natatakot daw siyang magtrabaho ng ilegal nang walang proteksyon ng ahensya. Kahit sawang-sawa na siya, takot pa rin siyang mabuhay ng walang payong ni Boss Daddy. Isang araw, umuwi si Stella para bisitahin ang kanyang nakababatang kapatid, si Edward. Pero pagdating niya, malamig ang pagtanggap ng kanyang tiyahin. Kulang daw ang perang ipinapadala niya, at mahirap daw alagaan ng bata. Nasaktan si Stella sa mga salita ng tiyahin, lalo na nang makita niya kung gaano kapayat at malungkot ang kapatid. Sa loob-loob niya, galit siya sa sarili, pakiramdam niya'y wala siyang silbi bilang ate. Dahil doon, nagpa siya siyang i-bypass ang EPAPS at kumuha ng sarili niyang kliyente. Sa unang subok, pumunta siya sa apartment ng isang binatang customer. Nagkapikunan muna sila, tipikal na masungit na umpisa, pero nauwi rin sa mukbangan. Sa kabilang kwarto, may isa pang babae na nagtatrabaho rin, pero minamaltrato siya ng kliyente. Umiiyak itong tumakbo palabas, habang hinahabol at sinasaktan ng lalaki. Hindi na nakatiis si Dado, pinigilan niya ang lalaki at binugbog hanggang hindi na makatayo. Ang babae ay nagpakilala bilang baby, at dinala siya ni Dado sa bahay na inuupahan ni Stella para doon muna tumuloy. Ikinwento ni baby na lumaki siya sa sirang pamilya, ang kanyang ama ay isang pulis na abusado, at minsan pa raw minomolestya sa nito. Dahil doon, nagkaroon siya ng trauma sa mga pulis at agad niyang iniwan ang kliyenteng pulis na umupo sa kanya kanina. Sa unang tingin, akala ni Dado magiging pabigat si baby, pero kinabukasan, siya pa ang nagluto ng sizzling sisig para sa lahat. Medyo nainis pa si Stella, pero bahagyang nakuha ni baby ang loob nila ni Dado. Isang araw, tinawagan ni Boss Daddy si Stella dahil may bagong kliyente. Bago umalis, iniwan ni Stella ang bahay at ang mga susi kay baby, pagkakamaling hindi niya alam na pagsisisihan niya mamaya. Habang wala sila, naglibot si baby sa bahay, pumasok sa kwarto ni Stella, at sinubukang gamitin ang mga pabango at makeup nito. Sa gitna ng kalokohan, nakita niya ang litrato ni Dado. Ngumiti siya ng pilya, at sa gitna ng katahimikan, pinaglaruan niya ang imahinasyon niya tungkol kay Dado na ginamitan niya ng kamay. Pag-uwi ni Dado at Stella, sarado ang pinto, at wala si baby. Maya-maya lang, dumating ito, may dalang mga groceries, namili daw sa labas. Pero halata kay Stella ang galit, hindi dahil sa groceries, kundi dahil may amoy ng ibang mundo sa katawan ni baby. Pagkalipas ng ilang araw, isang babae ang dumating, ang ina ni baby. Doon nalaman ni Dado at Stella na tumakas pala si baby sa bahay nila. Kinablat at ipinilit ng ina na umuwi siya, pero tumanggi ito. Galit na galit si baby habang ikinukwento ulit kung paanong minamaltrato siya ng kanyang ama, isang pulis na mapang-abuso. Hindi siya pinaniwalaan noon, kaya takot siyang magsumbong. Dahil sa awa, pinatuloy pa rin siya ni Dado at Stella. Nagsimula silang parang pamilya, pero may tensyong hindi maipaliwanag, lalo na kay baby. Isang gabi, nagpaalam siyang lalabas para ipagdiwang ang kanyang ika-19 na kaarawan. Nagpaalam siya, at pinayagan naman siya ng dalawa at sinamahan ito. Pero pag-uwi, nangasing sasaya sila baby lalo na si Stella. Tila may inggit sa mga mata ni baby sa dalawang magkasintahan. Habang nakahiga si Dado at Stella sa kama, maririnig ang mahinang labag ni baby. Nakatingin siya sa kanilang dalawa, nagseselos. Naisip niyang lapitan si Dado, marahang hinawakan ng braso nito, at ngumiti. Pero tumalikod si Dado at niyakap si Stella. Nagpatuloy ang gabi, may halikan, may init, may mga bulong na tanging sila lang ang nakakarinig. Si baby, naiwan sa labas, tulala, may inggit. Kinabukasan, muli sinubukang akitin ni baby si Dado.
Pero kahit anong pilit, nanatiling matatag si Dado, tapat pa rin sa babaeng pinili niya, kahit magulo ang mundong ginagalawan nila. Pagkatapos ng gabing pinili ni Dado na manatiling tapat kay Stella, nagbago ang ihip ng hangin. Ilang araw lang, nagkasakit si Stella, nilalagnat, nanginginig, pero pinipilit pa ring bumangon. Sa gitna ng panghihina niya, tumawag ang amo nilang si Boss Daddy at pinilit siyang lumabas para magserbisyo sa kliyente. Wala nang ibang makakahalili, kaya biglang nagpresente si Baby. Dahil desperado, pumayag si Dado. Kaya agad na nagsuot si Baby ng mapangakit na damit ni Stella, medyo masikip, medyo mapanganib tingnan, at lumabas para maglaro ng luksong baka kasama ang kliyente. Maya-maya kausap ni Stella si Dado sa cellphone. Naglalambing at nagtatanong kung matagal pa ba sila. Miss na niya si Dado, pero mukhang nagsiselos lang ang lola niyo. Nang pauwi na sila Dado at Baby, biglang dumating si Mike, matagal ng kaibigan ni Dado. Nagkayayaan silang kumain ng sizzling sisig. Habang nagkukwentuhan tungkol sa dating trabaho, nagbiro si Mike kay Baby, yan si Dado, parang bubuyog yan, malakas sumipsot ng katas ng bulaklak. Natawa si Baby, sa isip, lalong natakam kay Dado. Si Dado natawa rin, pero halatang may hiya sa mga mata niya. Samantala, si Stella ay nanatiling masama ang pakiramdam. Pinakiusapan niya si Dado na kunin ang naipon nilang pera para makaalis na sila sa EPAPS. Pero tumanggi si Dado. Sa halip, ibinenta niya ang kanyang kamoting kahoy para kumita kahit kaunti. Pag-uwi, ibinigay ni Dado kay Stella ang lahat ng perang kinita niya, ngunit imbes na matuwa, nagalit si Stella dahil gumalaw si Dado nang hindi nagsasabi. Doon ibinuhos ni Dado ang matagal na niyang sama ng loob. Sinabi niyang pakiramdam niya ang tingin lang sa kanya tauhan, utusan at driver. Pakiramdam niya ay hindi siya tinatrato ng patas. Sumagot si Stella na mali ang iniisip nito, partner daw siya nito. Sumagot mali si Dado na tama, partner lang siya, partner sa trabaho. At hindi asawa. Tumahimik si Stella, pero ramdam ang bigat ng mga salita. Sa gabing iyon, lumabas si Dado at nagtungo sa bar. Doon niya muling nakasama si Baby. Tahimik muna silang nag-usap, hanggang sa unti-unting lumambat ang hangin sa pagitan nila. Si Baby, marunong dumiskarte, nakikinig, nagbiro, sabay biglang hinawakan ang kamay ni Dado. Hindi mo kailangang magpakatatag palagi, bulong niya. At noon, tuluyang bumigay si Dado. Sa loob ng sasakyan, sa ilalim ng puting ilaw sa dilaw na buwan. Naghalikan sila, unay mabagal, parang may alinlangan, pero tuluyang naging matindi, parang gutom na hindi pinakain ng isang buwan. Sa gabing yun, tinabunan na ng init ang katapatan. Ang tubig sa kuweba na matagal nang nag-aabang para kay Dado, ay tuluyan ng umagos. Kinabukasan, gising na si Stella, mas maayos na ang pakiramdam, pero malamig ang tingin kay Dado. Masaya ba kagabi? Tanong niyang may halong selos at pait. Tahimik si Dado, pero halata ang pagsisisi. Bakas naman sa pagsasalita ni Stella ang selos kaya pinakalma ito ni Dado, ipinaramdam muli ang init ng kanyang pagmamahal. Matapos iyon, mula noon, nag-iba ang hangin sa bahay. Si Baby ay palaging nakangiti, pero sa bawat kilos niya, may pahiwatig. Madalas niyang lapitan si Dado kapag tulog si Stella, kunwari may tatanungin, pero ang kamay niya, laging may sariling direksyon. Minsan pa nga, nahuli sila ni Stella na magkahawak ng kamay, pero pinilit ni Dado magpaliwanag na hindi iyon gaya ng iniisip niya. Naiinis si Stella, takot na baka maaga ng batang si Baby ang lalaki niya. Gayunman, nagpatuloy sina Dado at Stella sa pagtatrabaho, pumunta sila sa kliyente para magbigay ng serbisyo. Matapos ang pagbibigay ng serbisyo, nabanggit ni Stella sa isang babae na balak niyang gumawa ng bagong pamunuan, isang mas malinis at maayos na organisasyon na tatawaging PSP. Samantala sa bahay, naging mas mapangahas si Baby. Habang tulog pa si Stella, sinimulan niyang akitin si Dado, at gumawa sila ng mga lihim na paraan para hindi sila mahuli. Hindi kailanman nahuli ni Stella ang dalawa. Makalipas ang ilang araw, tinawagan muli ni Boss Daddy si Stella. Isa pang kliyente, at malaki raw ang bayad. Napagkasundoan ni Dado at Stella na ito na ang huling trabaho nila, pagkatapos nito, tathakas na sila. Ngunit pag-akyat ni Stella sa itaas ng bahay ng kliyente, nagulat siya. Ang kliyente ay isang senador, kilala, may kapangyarihan, at may reputasyon. Noong una, normal lang ang lahat, pero nang tumagal, naging marahas ang senador. Sinubukan ni Stella na magpumiglas, at sa isang iglap, nataman niya ito sa ulo, at nawalan ng malay. Pag-uwi, umiiyak si Stella habang kinukwento kay Dado ang nangyari. Sinubukan niya akong saktan, muntik na talaga, wika nito. Pareho silang natakot, alam nilang delikado ang kalaban nila. Nakaabang pa naman si Boss Daddy sa tawag ng senador. Buti na lang, buhay pa ito. Matapos ang bulong iyon, nagpa siya si Boss na mag-duet si Stella at Baby para sa isang special match, 2 babae, 1 lalaki. Tumutol si Stella, pero wala silang magawa. Habang nag-uusap silang tatlo, sinabi ni Baby na may nahanap na raw siyang bagong tirahan at plano na niyang lumipat.
Pero nang magtanong si Stella kung gusto niyang mag-renew ng kontrata sa EPAPS, nag-alinlangan si Baby. Delikado si boss, mahina niyang sabi. Noong hapon din yun, nakita ni Dado na tahimik si Baby. Nang tanungin niya kung bakit, sinabi lang nito, hindi kayo makakatakas. Kahit saan kayo pumunta, susundan kayo ni boss. Pagkasabi niya noon, bigla niyang niyakap si Dado, mahigpit at hinalikan siya. Sa hindi inaasahang sandali, nakita sila ni Stella mula sa loob ng bintana. Napuno siya ng galit, lumabas siya, sinampal si Baby, at doon sumabog ang lahat ng emosyon. Si Dado, natulala, tinamaan din siya ng sampal. Umiiyak si Baby habang sumisigaw, mahal ko siya. Hindi mo lang alam. Tahimik ang sumunod na oras. Sa gitna ng pagod at hiya, nagkausap silang tatlo. Nagdesisyon silang tapusin ang lahat pagkatapos ng huling trabaho. Si Baby ay pumayag na sumama sa kanila sa isa pang laro, pero pagkatapos noon, maghihiwalay na sila. Pasensya na, sabi ni Dado kay Stella. Natukso ako, pero ikaw pa rin ang tahanan ko. Sa huling gabi ng kanilang serbisyo, pumunta sila sa mansyon ng bagong kliyente. Lahat ng plano ay maayos, hanggang sa biglang dumating ang mga tauhan ni boss. Hinampa sila sa ulo, at nagdilim ang paligid. Akala ni Dado at Stella ay paparusahan sila ni Boss Daddy dahil sa gulong kinasangkutan nila sa senador. Tahimik silang nakatayo sa harap niya, halos hindi humihinga, habang si boss ay may hawak na baril. Ngunit ang sumunod na mga salita ng boss ang tuluyang nagpasabog sa kanila. Alam niyo bang mulat sa Paul, sinusubaybayan ko na kayo. Noon niya inamin ng matagal na niyang lihim, si Baby pala ay espiya ng EPAPS. Inutusan siya ni boss na lapitan sina Dado at Stella, manirahan kasama nila, at magulat ng bawat kilos nila. Biglang nagkasense ang lahat kung bakit laging nakikinig si Baby sa pintuan, kung bakit parati siyang nasa paligid tuwing nag-aaway ang dalawa. Habang nagngingit-ngit si Stella, ngumiti lang si boss, at isa pa, dagdag niya, hindi ko hahayaang mawala si Dado sa akin. Napatingin si Dado, malamig, nanlinisik ang mata ng boss. Doon inamin ni Daddy na matagal na niyang kinakatagpo si Dado ng palihim, sa tuwing gabi. At naglalaro ng isang duelo ng espadahan. Dahil doon, hindi matanggap ng boss na iiwan siya ni Dado para kay Stella. Ayaw niyang maaga ng iba ang laruan niya. Ang espada ni Dado. Ngayon napag-alaman natin na si Daddy pala ay isang mommy. Ngunit bago pa man pumutok ang baril, biglang sumigaw si Baby. Tama na. Sinugod niya mula sa likuras si boss, at sinubukang agawin ng baril. Sa isang iglap lang, bang! Mas malakas si boss, tinamaan si Baby sa dibdib. Bumagsak siya sa sahig, nakangiti pa, parang nakalaya. Nanginginig si Stella habang hawak ni boss ang baril at iniabot ito sa kanya. Kung talagang mahal mo si Dado, sabi niya, patunayan mo. Tapusin mo siya. Umiling si Dado, pero walang oras. Luha ang tinutok ni Stella ang baril, nanginginig ang kamay. Patawad, mahina niyang sabi. At pumutok ang baril. Tumigil ang lahat pati oras, tila nakiramay. Sa huling eksena, makikita si Stella sa loob ng kotse. Tahimik, pagod. Sa harap niya, isang driver na tahimik lang sa pagmamaneho. Sa harap, may telepono, tinig ni boss ang naririnig. Hindi pa tapos, Stella. May mga kliyenteng naghihintay. Alam mo na ang trabaho mo. Napapikit si Stella. Walang luha, walang galit. Tanging katahimikan. Habang papalayo ang kotse sa dilim, alam mong wala na siyang daan pabalik. Dito na nagtatapos ang kanilang kwento. Walang bida, walang panalo. Lahat ginamit, lahat nasaktan. At sa dulo, pati pag-ibig nila, ginawang utos. Si Stella, na minsang lumaban, natapos bilang bihag ng sistema. At yun ang pinakamasakit, hindi nga siya binaril, pero buhay siyang nilalamon ng konsensya at dilim. Maraming salamat sa panonood. Pa-subscribe na din po.